Kumusta yung puso mo? Masaya ba siya? As of now, merong nagpapatibok ng puso ko. So alam niyo na. Since nabanggit mo si syempre hindi naman alam ng lahat. Anong nangyari? Bakit naghiwalay kayo? This will be the first time na sasabihin ko yung reason. Kasi ayoko na lang maulit. Kung ginawa mo sa akin yan, I don't wanna feel betrayed again. I think it's the right time na masabi ko kasi wala na akong tinatago, wala na akong kinikimkim, diba? Ito naman kay Chad, let's move on to another ex mo din na nakilala din ng mga BF natin. Yung dating part ng best friends. Valentine's mga BF! My name is Arlie. Ako si Tonton. I'm Kitty. And we are your best friends! Ayan! Together with, of course, the very gorgeous, ang ating napakagandang Kuya Chad, Kitty! My God, I love mga best friend. Naging pabo. So ayan, since Love Month ngayon, naisipan namin best friends na dinner treat si Chad. Yes! Since ang Kuya Chad natin, of course, maraming inibig to. Kaya dapat siya talaga ang pang-Valentine's natin. Si Chad Kinis ang pinaka-jowain sa Bex Battalion. Siyempre, Ligawin. sa totoo lang, sa buong Bex squad, Ligawin parang pusa. sa buong Bex squad, ako yung pinakamatagal niya talaga nakasama. So, alam ko yung mga nangyari sa kanya in the past. Hindi matagal din kami nagsama. Oo, yes. Hindi, Tsaka gusto ko lang i-correct yun ha, hindi po ako jowain. ano ka ba? Jowang-jowa. Ngayon pa lang gusto ko na magpasalamat sa dinner. Napaka-sweet mo talaga. Kilalang-kilala niya talaga ako. Oo, di ba? Sobrang kilala niyo ako. Kaya lahat ng pagkain na hinanda niyo, hindi ko makakain. Kilalang-kilala niyo ako dahil a month ago, nag-pescetarian na po ako. Ano? Pescetarian? Pescetarian. Baka hindi alam ng mga BF. Ano yung pesketar? Yung fish lang ang pwede. Fish tsaka gulay na pwede. No meat, no meat. Kaya Chad, gusto mo ba yung food? Yes, sobrang sarap ng food. Tititigan ko siya. So kahit tong ano, Pwede naman ng bread. Pwede bread. Ito pa, alam mo, napaka-special nito. Sir, paying tubig na lang siya. ayan, oo. Pero ang bongga ng place isang buong function room talaga. Yes, siyempre ganyan ka bongga ang Makiling. Highlands Resort. Yes, thank you Makiling Highlands and Resort. Thank you, Makiling Highlands Resort. Pwede dito mag-birthday ha. At pag tinignan niyo yung buong birthday tsaka mga events pwede dito. Ang nakakatuwa, ang ganda-ganda. Tayo lang, isang table lang. Pero meron tayong exclusive waiter, si Jake. Yes. Na-interview ko na siya kanina. Siya na po ang magpapatibok sa puso ni Miss O. Yes. Mukhang babalik-balik po siya ng Laguna. May makakain pala ako ito. Ayan. Oo, kasi meron naman mixed veggies. Yan. Pero Chad, okay lang ba? So, since Valentine's na na episode ng Best Friends, tatanungin natin ang lagay ng puso ni Kuya Chad. Please, akin mo ako. Hindi, when you say lagay, anong gusto niyo malaman sa lagay ng puso ko? Ngayon lang tayo gagawa ng vlog na mula noon na mga naging jowa mo hanggang sa naging huli. Saan niyo gustong simulan? Yung sa present, kumusta yung puso mo? Masaya ba siya? As of now, yung puso ko is very happy. Super happy. Merong nagpapatibok ng puso ko. So alam niyo na. Di ba sabi sa inyo, jowain si Chad? Hindi, after a very long time na naging single ako, like after ng ex ko, it's made public naman na si Nico Alano Chua. That's my last relationship. So after parang 2 years, etong December, January was the happiest time of my love life. Ngayon susubok ulit and hoping na last na to, siya na sana hanggang sa dulo. And ako naman kasi I always plan lagi. Pag naging jowa ko, actually hindi ko tinatawag na jowa partner. Okay. Kasi that's what I want in life. To have a partner for a lifetime. Hindi naman ibig sabihin kasi na sinasabing gusto mo mag-jowa, i-jowa ka na. First of all, I'm already 37. Ay, talaga? 25 ka, Kuya Chad. Niloloko mo kami. Ilan nga yung totoong edad? 22. Yan ang totoo, 22 siya. 37, nasa tamang edad naman, di ba? Tapos medyo stable naman tayo. We earn na para sa pagsarili. Sabi ko nga parang okay na, I'm ready na. Right after dun sa relationship ko na isa, nakamove on naman na ako. I think ready na ulit kong ibigay yung puso ko para sa taong susubok din na mahalin ako.
At yun, ngayon, merong sumubok. And Sana. happy. Oo. Since nabanggit mo si Nico, syempre hindi naman alam ng lahat. Anong nangyari? Bakit naghiwalay kayo ni Nico? For the longest time, nanahimik naman ako sa relationship namin ni Yes. Nico. Kasi gano'n naman ako, every after ng breakup sa isang partner, I do not say anything talaga. Diba? Wala kayo naririnig sa akin. Wala, even sina Kuya MC, Lassie, walang naririnig. Kahit sa social media ko, Hindi ka nagpo-post? Hindi ako nagpo-post. Kahit Kahit tayo. ulol. Sabi ko, tapos mga sa araw, I quit. Hindi ako nagpo-post ng kahit anong sama ng loob ko or kahit anong nangyari sa amin kasi minahal mo naman siya. Pinasaya naman niya yung puso mo. Hindi naman porque ibig sabihin na naghiwalay kayo, hindi ka naging, alam mo, hindi mo siya minahal, hindi ka niya minahal. Diba? You still have your happy memories. So, because of that, you should still respect the space na sana sa amin na lang dalawa. Okay lang malaman ng iba kung malaman nila, 'di ba? Pero hindi naman tinago. Hindi lang ako nagsalita, pero hindi ko naman siya tinago. Regarding sa nangyari sa amin ni Nico, this will be the first time na sasabihin ko yung reason. Just because, hindi dahil sa naka-move on na ako or I don't have any respect na. It's because na matagal naman na, pwede na kalimutan. Malaman man ng mga tao, wala na rin. Kasi, Pwede nang pag-usapan. Oo, pwede nang pag-usapan. May mga ganang bagay kasi, may mga bagay na pinaghiwalayan nyo na dati, hindi nyo pwedeng pag-usapan. Dahil masasakit lang yung puso mo. Mas makakadagdag lang sa stress mo, sa mental health mo. Pero may mga bagay na, pag nakalipas na, healed na. Wala, Mas madali ng pag-usapan. Madali ng pag-usapan. Actually, may mga bagay na nakasakit sa'yo noon na pag pinag-usapan, nagiging nakakatawa na lang. Correct. Di ba? Nagiging nakakatawa na lang. Napatawad ko na rin naman siya. Okay. Nakakausap ko rin naman ang family niya. So, Di ba? kung napatawad mo siya, may ginawa siya sa'yo. Meron siyang ginawa sa akin. Ito na nga, gawin siyang ginawa sa akin. It's all about loyalty. It's all about loyalty. So, yun lang yung pwede kong sabihin. Read between the lines na lang. Mga He was not loyal to me at that time. But then again, in fairness to him naman, he tried to make it right. He tried to make it right na sinabi niya na, yes, temptations are everywhere. Tao tayo di ba? So, minsan natatempt tayo. Pero there are people who give chances. There are people who doesn't. I'm that kind of person. When it comes to love, I do not give second chances. Talaga? Oo. When it comes to, pag pinag-usapan loyalty, kasi ayoko na lang maulit. Kung ginawa mo sa akin yan, Maulit. oo, I don't wanna feel betrayed again. Ayokong mamuhay kasi na pwedeng hindi niya gawin. Ang problema naman nun, magiging toxic ako. Kilala ko sarili ko magiging toxic ako kasi dahil may ginawa ka sa akin na about that, lagi ako magda-doubt ngayon. So every time na makikita ko, nagkaroon ka na ng trust. oo, trust issues na, ano rin yun parang protection na rin para sa kanya. Protection para sa akin. Para hindi kami mag-awa. Para maghiwalay kami ng maayos. Kasi lahat naman ng nakipaghiwalay ako maayos naman. Hindi naman ako walang bungangaan. Sinasabi ko lang, kung gusto mo maghiwalay na tayo, let's be happy. Ganun. Kasi pag nagbalikan kami, at may trust issue ako, kahit ilang beses siya mapapagod siya Kasi papatunayan niya na wala ng iba. So paulit-ulit yung cycle, hindi na ako makakamove on, hindi na magiging healthy relationship, magiging toxic pa ako. Kasi magtatanong ako, sino yung kasama mo? Sino yung kausap mo? Saan ka galing? Mag-check ako ng phone, saan ka galing? So it will be a toxic relationship kasi hindi mo talaga ako nag-check ng phone ng partner ko Not unless nag-doubt na ako. Pag nag-doubt ako, shit, para ako mababaliw, di ba? So, ang mangyayari nun, I will be like a control freak, manipulative, gaslighter, and it's not healthy for anyone. It's not healthy for a relationship. So, ngayon, friends na kayo. Talking terms? We are okay. Okay. We are okay. Nag-chat pa rin. His family, hindi kami nag-chat kasi busy din ako. May busy din siya sa niya. Pero he greeted me on my birthday last year. Tapos nag-ano rin siya. He still said sorry. Tapos binati niya rin birthday, Christmas, binati niya ako. Lagi pa rin siya nag-give. May bago na ba siyang jowa? That I don't know. Hindi ako updated sa kanya. For Tapos me, na, di ba? that's a closed chapter. That's a closed book Tapos na. na yun, Wala na. Ganun, mami. I don't know. Hindi, may mga ganun kasing tao. Minsan kasi, falling in love is hard. Staying in love is a challenge. But moving on from love is a damn suicide. Sobrang hirap. Yung feeling natin, pinagsusukloban tayo ng lahat. So yun, sinasabi mo, yun ang pinakamahirap na phase. Moving yung on. moving on. Diba? Healing, no? Yes, it's always that. Kasi pag nasaktan tayo, hindi naman puro sakit ang naaalala natin. Hindi naman yung masamang ginawa niya ang naaalala natin. Ang naaalala na natin, yung happy memories sa pinagsamahan natin, kaya tayo nasasaktan. Kasi nami-miss mo. Kasi may iisip mo, hindi na ulit mangyayari yun. Hindi na ulit magaganap. Hindi ka na ulit ngingiti kasama siya.
May Oo. Naluluha ako. Kasi totoo kasi yun eh. Kaya tayo nasasaktan kasi nagmahal tayo ng totoo. Kasi pwede ka namang halimbawa, hindi ka loyal. Sige, gaganti na lang ako para quits kami. Pero kami pa rin. Diba? Pero if you really love someone at ayaw mo maging toxic relationship, mas okay na yung bumitaw. Kasi alam mo na in the long run, walang magandang patutunguhan. Pero it differs sinasabi ko lang to based on my personality and my experience. Kasi kilala ko yung sarili ko. But there are some people who give second chances talaga. But then again, may mga tao na pinapatunayan nila na nagbago na sila. Meron din mga tao na hindi talaga. Ako, I don't wanna gamble myself na magbabago siya o hindi na magbabago. I just wanna end it. That's my opinion. So if you know na hindi nyo kaya, nagstay na lang kayo sa relationship for the sake na dahil gusto mo pa siya, pero nagkakaroon ka lagi ng doubt, ang lalabas ng masama, ikaw na. Ikaw na magsasuffer noon. So but still, it's a case-to-case basis pa. So to answer your question, no, I don't give second chances. Pag nag-break tayo, Tapos na. When it comes to loyalty. Pero kung naghiwalay tayo sa ibang bagay, May chance. baka. Like anong bagay dyan? Halimbawa, naghiwalay tayo because of work, time, distance. Maybe siguro sasabihin ko lang na maybe it's not the right time for us. Maybe sa susunod na panahon, pwede. Akala ko sa susunod na habang buhay. Hindi, sa susunod na mga araw, pwede. In the future, malay mo. Nagmamalay mo lang ako, pero hindi ako nag-cling on dun sa malay mo. I'm still moving on my life. Kasi I still have my life to live. Kasi if you wanna love somebody, kailangan asikasuhin mo yung sarili mo. You should love yourself kasi. When you are overflowing with love for yourself, you can give na. Pwede ka na magbigay ng pagmamahal sa ibang tao. Kasi you can never love a person kung ikaw hindi ka pa puno. Kasi wag mong hanapin ang kakulangan mo sa sarili mo sa ibang tao. Punan mo muna yung sarili mo. Saka ka magmahal ng ibang tao. Ito naman kay Chad, let's move on to another ex mo din na nakilala din ng mga BF natin. Yung dating part ng best friends. Si Ark yan. Yes. Ark and Kenniker. Si Ark yan nagkakatsikahan pa kami. Pero ano na lang, friendly friends na lang. Hindi rin kayo nagsabi kung ba't kayo nag-break sa vlogs sa social media mo. Hindi rin namin sinabi. Hindi kayo pinag-usapan. Mahilig siya mag-party. Ang masasabi ko lang kasi kaya kami naghiwalay kasi lagi siya nasa party. Minsan unang party, pangalawang party, hanggang sa umabot ng third party. Mas okay na yun kaysa coffee party. Oo, kasi coffee party. Okay. So yun na po. Party po ang pinag-awayan nila. Ito naman, I mean no disrespect. It's my choice not to tell anyone yung pinag-iwalayan namin. But I also have the option to tell this. I think it's the right time na masabi ko kasi wala na akong tinatago, wala na akong kinikimkim. Diba? At saka parang okay na rin siya eh. Tsaka okay na rin siya, oo. Hindi ko sila sinisiraan, pero it happens in a relationship na kung hindi talaga para sa inyo. Ganun eh. May mga ganun na ganap. Pero it doesn't mean na masamang tao sila. Ha? Hindi po sila masamang tao. It just happened to our relationship. But it doesn't apply to everyone. Hindi porke, halimbawa, sa akin siya sa akin yung ginawa yun. Kung mahal niyo ako, yes, you have the right para magalit sa kanya. Pero you have the right to judge him as a person. Okay. Kasi yung relationship namin is between us. Kayo lang yan. Kami yun. Kung nag-cheat siya sa akin siya nag-cheat, hindi sa inyo. Kasi may mga mabubuting side lahat yan. Lahat tayo. Walang perfect naman sa atin eh, di ba? Lahat tayo may mabuti at may masasamang side. Nag-cheat man siya sa akin, hindi ko pa na siya hinusgahan na masama siyang tao. Sabi ko lang sa kanya, mahal mo ba talaga siya? Kasi kung mahal mo siya, palayain kita, maghiwalay tayo, huwag mo siyang itago kasi kawawa yung tao kung mahal ka din niya. Hindi nyo kailangan magtago nang ako lang magiging dahilan ng pagtatago ng dalawa. I want you to live a happy life because I love you. So another loyalty case ba to? Yes, loyalty case siya. So, because ganun ako minsan eh. Again, para sa akin, that's my personality. Kung mahal ko yung isang tao, nakita ko na masaya siya sa ibang tao, na hindi ko kaya ibigay yung happiness na yun. Hindi ako madamot. Hindi ako madamot. Okay, sa kanya ka masaya, go. Kasi kung masaya ka sa akin, hindi mo hahanapin yun sa ibang tao. Isa pa akong question. Pwede na kumain. Hindi na pa siya. Ay, kumain Kumain tayo. Pwede kayo kumain. So, sa sinasabi ni Chad, feeling ko lang, yung dalawang ex mo, hindi makakakuha ng loyalty award yan. Hindi makakakuha ng loyalty award. Pero hindi naman ibig sabihin po ibig sabihin na nangyari sa akin ay mangyayari din sa ibang tao. No. Kasi case-to-case basis po yan. So, they have the right to love, to be loved. Cheating is bad. But of course, serving them the lesson, at pag nalaman na nila at natuto na sila, I think pag may nagmahal ulit sa kanila, matatakot na silang gawin yung bagay na yun. It serves as a lesson. For example,
Sa akin, nag-cheat siya sa akin. So ako yung lesson niya. Totoo naman yun eh. May pinagdadaanan talaga tayong lahat para matuto. Nag-cheat siya sa akin. Ako yung lesson mo, naghiwalay tayo ngayon. Huwag mo nang ulitin yun sa susunod na magmamahal sa'yo. Para alam mo, hindi ka iiwan. Para mas maging prosperous yung life mo. Mas maging masaya ang pagsasama nyo. People change. Oo naman. People change. Even the baddest, they can change. Yeah. Some don't, but most of them, they do. Diba? For the better. Kung alam mo nang para sa ikabubuti mo at natuto ka na sa lesson mo. Hindi ako naniniwala kasi sa once a cheater, always a cheater. I don't believe in that saying. Kasi you may cheat now, but then, yun nga, pag nakatagpo ka kasi ng taong totoong mahal mo at alam mo sobrang halaga sa'yo, matatakot kang gawin lahat ng bagay na ikasasama ng loob niya. Yeah, lahat tayo may katapat. Lahat ng tao may katapat. So pag yung sinasabi ng cheater na yun, nagkaroon ng katapat, mababago niya yung buong pagkatao. Sometimes kasi tayo din ang nagbibigay ng dahilan kung bakit nag-cheat yung mga Actually, natin. yun ang gusto kong itanong sa'yo kanina. Hindi ko sinasabi malinis ako. Oo nga. Hindi ko sinasabi malinis ako. Kasi may mga pagkakataon din na baka ako din yung dahilan bakit siya nag-cheat. Correct. Di ba? May pagkukulang. Meron tayo laging pagkukulang. Pero as I've said kanina, kung totoong happy ka sa akin, hindi mo nagagawin yun kahit may pagkukulang. Pero pwedeng yun din kasi ang dahilan ng cheat nila. May dahilan bakit nag-cheat. Meron namang iba na gusto lang nila mag-cheat. Di ba? So, ganun. Maybe, minsan tanongin din sa sarili natin, bakit tayo niloko? Kulang pa ba? O baka hindi lang talaga ako nila? Baka kailangan. O In baka- your case ka, o baka- sa tingin mo, anong nangyari? Sa akin, kasi naramdaman ko yung pagmamahal nila eh. Na meron. Na meron. Yung sasabihin ko sa kanila, baka hindi lang talaga akong para sa kanila. I think, nasa ano pa sila, nasa exploration, nasa exploration stage pa, nag-explore pa sila. Ako kasi, nasa settled, nasa ano na, yung I ko, mag-settle down. Pero yung mga nakikita mong partner. Yung nakikita kong partner, they are not yet ready for that kind of responsibility, to have that kind of obligation. So, parang sa kanila na, okay, i-enjoy ko to yung life natin, but then again, mag-explore pa ako. Mas bata Ngayon, ba sila, Chad? Mas bata Oo. sila. Lahat sila. Hindi, si Nico almost age ko na. Few years lang yung pagitan namin. Pag na nila na hindi pa naman ako dito magsa-settle down. So nakakagawa pa sila ng mga desisyon na hindi nila inaano. Minsan after nung pag nahuli naman sila, yung mag-feel mo yung remorse na nagsisisi sila. So lahat ng mapatawad mo, but cheating. Napapatawad ko even cheating. Napatawad ko naman sila lahat eh. Kasi ako din naman dadala nun. Pag hindi ko sila pinatawad, I will be haunted by my own hatred. Why would you hold grudge towards someone else? Na alam mo na ikaw lang din sa sarili mo Pahihirapan. ang mahihirapan. Na araw-araw iisipin mo, kakausapin mo yung ibang tao, na yan, sige niya, diba? Hindi maganda. At this point of time kasi natin, let go of all the hate, yung galit sa mga tao. Don't hold a grudge. Dahil nasaktan ka lang. Dahil hindi mo rin alam, baka nasaktan mo din sila. Or hindi man sila nasaktan, baka talagang hindi mo lang naibigay yung para din sa kanila. Kaya sila naghanap ng iba. Hindi ko pinagtatanggol ang mga cheaters ha. Kayo mga cheaters kayo, hindi ko kayo pinagtatanggol ha. Kaya sabi ko lang na hindi kayo masamang tao. Ito pong mga sinasabi ko ay nangyari sa akin. Only my personal opinion. At saka, Sa experience ko. own experience ko. Yeah. Pwede may kwento. Kasi tayo kay Nico, kay Arkian. Arkian. Kay naman. Before pandemic kasi yun eh. No, before pandemic. Kahit hindi ka maghalongkat, kahit di mo alamin, tandaan natin, walang lihim na naitatago ng habang buhay. I-surprise ka sa Diyan siya. So presently, Chad, meron ka bang bagong jowa? Ura-urada siya, no? Straight talaga ito. Yes. Right now, nagpapasin ng puso ka. I would like to say, I'm very happy to have you, of course. I love you, love. I love you. Mga May BS ha, revelation eh. dito lang yan sa Bex Friends, pinangalanan. Yeah.